bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Mag-iwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at paguri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang kanyang habag at pag-ibig, ang ating lakas at pag-asa. Ang kanyang habag at pag-ibig, ang siyang maghahatid sa atin sa kanyang tunay na pagpapala at biyaya. Kaya upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, magsisi tayo. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasias ang saserdote sa Betel ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, aniya. Dahil sa kasasalita niya'y nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amasias si Amos. Bulaan kang propeta. Magbalik ka na sa Huda. Doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula.
Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, "Hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya, sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amasiyas, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad. Ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan, na matamo yaong aking minimithing kautusan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Kayong mabigat ang pasar, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, humalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niyang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes ng buwan, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At dahil unang Biyernes ng buwan, taas ang kamay at mas malakas sa palakpak. Lalo na tuwing unang Biyernes, ating ipinagdiriwang ang kamahal-mahalang puso ni Jesus Nazareno. Ang kanyang puso. Ano nga ba ang laman ng kanyang puso? Kayo kaya ngayon na nagsisimba, anong laman ng puso ninyo ngayon? Anong mas matimbang sa puso ninyo ngayon? Ano ang nakikita ng puso ninyo? Kayo po, ano yung mas napapansin ninyo sa isang tao? Kapag may nakita kayo, o ngayon, baka may nakatabi ka, hindi mo kilala, kaya napatingin ka sa kanya. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, "Good morning." At sabihin mo sa kanya rin, "Pagpalain ka sana ng Diyos." At least ngayon nakita ninyo na itsura ng katabi ninyo. Minsan, isang oras kayong magkatabi, hindi mo man lang nakita itsura niya. Pag may nawala mamaya sa'yo, at least maisasalarawan mo sa pulis ano itsura nung katabi mo. No? Pero ano ba yung napapansin natin agad kapag may nakakita tayo o nakatagpo tayo? Kayo po. Siguro iba sa atin, titignan mo yung postura. Mukhang maayos ang postura nitong katabi ko. Iba sa atin siguro, marunong kumilala yung may mga tatak na suot o yung mga bag. Sabihin mo, ibang klase to. May tatak yung suot niya. No?
magara ito. O iba sa atin, mapintasin. Hindi maputi. Hindi katulad ko. Maputi. Kaya ka lang naman pumuputi. Kung ano-ano mga pinapahid mo sa balat mo. Ano yung nakikita natin agad sa isang tao? Sa unang pagbasa, si Propeta Amos, nitong mga nakalipas na araw, kanyang pinapansin at ipinamumuka sa mga tao sa Israel ang kanilang kahinaan. Pinapaalalahanan niya sila, kayo mga taga-Israel, samba kayo ng samba. Pag nasa simbahan, kay babait ninyo, pagdating nyo sa palengke, binabago nyo naman yung timbangan. Nandaraya kayo, hindi nyo binibigay yung tamang sukli, tinataasan nyo yung presyo. Kung ano-ano nilalagay nyo sa mga paninda ninyo, pagdating nyo sa tanggapan ninyo, kumukupit kayo, nandaraya kayo. Paulit-ulit si Propeta Amos, isang matapang na propeta. Hindi lang niya tinutulig sa ang personal na kamalian ng tao. Pag nasa templo kayo, hindi kayo makabasag pinggan. Pagdating nyo sa bahay, binubugbog nyo yung kasambahay nyo, inaapin nyo yung mga maliliit, hindi nyo binibigay ang tamang sahod. Hindi nyo pinagpapahinga. Pinapaalalahanan ni Amos yung mga kurakot, yung mga pang-abuso sa kapangyarihan, yung mga mandaraya. Kawawa ang mga mahihirap. Nagdurusa sila, samantalang kayo napakasagana ng buhay. Nagdurusa yung mga maliliit, wala kayong pakialam sa kanila. Huwad kayong lahat. Kaya binalaan sila ni Amos, magugunaw kayo. Haharap din kayo sa Diyos. Kaya paalala din sa atin mga kapatid, opo, nandito tayo, unang Biyernes. Nagdedebosyon tayo, namamanata tayo, naglilingkod tayo. Pero ang mahalagang tanong, hanggang saan ito? Naiiwan din ba ito sa simbahan? O dala pa rin natin sa labas? Yung pananalita nating banal at mabuti, hanggang dito lang ba yan sa misa? O karugtong yan pagdating sa bahay, sa palengke, saan man tayo naroon? Kaya nga, sinabi ni Jesus sa Nazareno sa Ebanghelyo ngayon, habag ang ibig ko, hindi hain. Tandaan po natin yan. Sabi ni Jesus sa Nazareno, habag ang ibig ko, hindi hain. Hindi lang hain, katulad ng ginagawa nung panahon ni Amos. Kaya sabi nga niya, hain kayo ng hain, alay kayo ng alay, pahabaan kayo ng dasal, patagalan kayo sa templo, pero wala namang habag sa puso ninyo. Wala namang pagsunod sa buhay nyo. Habag, hindi hain ang ibig ko, sabi ni Jesus sa Nazareno. Kaya nga, kung meron mang mabuting balita, opo mga kapatid, marahil katulad nung panahon ni Amos, lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo, minsan iba yung sinasabi sa ginagawa sa buhay. Lahat tayo may kabaliktaran. Iba yung ginagawa sa simbahan, sa ginagawa sa ibang lugar. Siguro nga, kaya nga tayo narito Hindi dahil mga banal tayo. Bakit tayo narito? Dahil mga makasalanan tayo. May hina tayo. May pagkukulang tayo. May pagmamalabis tayo. Kaya nga tayo narito. Dahil alam nyo po, balik ako sa tanong ko kanina. Ano ba ang nakikita ng puso ni Jesus? Hindi ang tindi ng ating mga kasalanan. Siguro nga, napapayuko na lang tayo sa isang sulok. Panginoon, pasensya na po.
Ang dami kong atraso sa inyo. Panginoon, maawa kayo sa akin. Paulit-ulit po akong nagkakamali. Ang mabuting balita, ang mas hinahanap ni Jesus Nazareno, hindi yung tindi ng kasalanan natin. Kung ibang tao, laging inaabangan ng ating pagkakamali. Anong inaabangan ng Diyos? Ang tindi ng ating pagsisisi at paghahangad magbagong buhay. Yun po ang nais makita ni Jesus Nazareno. Hindi ang tindi ng kasalanan, kung hindi ang tindi ng pagsisisi at paghahangad magbagong buhay. Kaya nga ang tanong, matindi din ba yung pagsisisi natin? Baka lang matindi yung pagsigaw natin at pagpalakpak natin. Baka matindi lang yung pagdarasal natin at paglilingkod natin. Matindi din ba yung habag sa puso natin? Habag, hindi hain ang ibig ko. Kaya nga, mamaya, pagharap nyo uli sa Nazareno o paghawak nyo, paghaplos at paglapit sa Kanya, pakinggan nyo uli yung sinasabi niya. Hindi lang yung hain. Ano yung dapat mong pagsisihan ngayon? Huwag mong isipin, pwedeng palitan lang ng debosyon mo yung kasalanan. Kailangan pagsisihan mo yan. Kailangan talikuran mo yan. Kailangan bitawan mo yan. Hindi pamalit ang debosyon. Ang debosyon natin, karugtong ng buhay natin. Ano yung dapat nating ikumpisal na? Tapusin na sa buhay natin. Ano yung kailangan nating ihingi ng tawad, maging sa kapwa natin? Minsan, dahil sa pride, ayaw pa nating aminin. Kahit na alam natin, mali na tayo. Ano yung dapat nating ihingi ng tawad? Pagsisihan. Ano rin yung dapat patawarin na natin? Kaya ang laman ng puso mo ngayon, ang bigat-bigat. Kaya kahirap na hirap. Ang daming kawalan ng pagpapatawad. Hilingin mo sa Panginoon, tulungan niyo po ako magpatawad katulad ng puso ninyo. Katulad niyong mahabagin. Sapagkat paglapit ko sa inyo, mahal na pong Jesus Nazareno, ang dala ko, hindi lang yung hain ko, hindi lang yung alay ko, hindi lang yung dasal ko, hindi lang ang sakripisyo ko. Ang dala-dala ko po ngayon, yung habag ninyo at habag din sa puso ko. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami, inyong mga alagad, inyong mga deboto, bumabaling sa inyo, sapagkat alam namin, puno kayo ng habag, puno kayo ng pag-ibig, himala at pagpapala. Kaya nga't sa pagharap namin sa inyo, inaamin namin ang aming mga kasalanan. Inaamin namin ang mga kabaligtaran na nangyayari sa buhay namin. Kaya nga't narinig namin uli ang iyong tinig, sumunod ka sa akin. Narito po kami, handang sumunod sa inyo. Bagamat kami makasalanan, ang inyong tinitignan sa amin, hindi ang tindi ng aming kamalian, kung hindi ang tindi ng aming pagsisisi at hangaring magbagong buhay. Ito po ang aming daladala ngayon sa inyong dambana dito sa Quiapo, ang aming pagsisisi. Ito ang aming inililimos sa inyo ngayon, ang inyong habag, upang ito rin ang aming maibahagi sa aming kapwa. Sapagkat habag, hindi hain ang ibig ninyo. Ang habag na yan ang makatutulong sa amin matanggap
ang iyong himala at pagpapala. Ang katigasan ng aming puso ang bumubulag sa amin, kaya hindi pa kami handang tumanggap ng iyong inilaang pagpapala. Kaya nga't, mahal na Panginoon, tunawin niyo po ang aming matigas na puso. Kahabagan niyo po kami upang kami din ay maging mahabagin. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisi ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ngayon pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak ng Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Anak at pinapayalay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parinig mo sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Habag, hindi lang hain ang nais ng Diyos. Buong galang tayo ngayon tumawag sa ating maawaing Ama at umawit tayo ng Ama namin. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po, kung minsan nagiging panglabas lamang ang aming debosyon. Kung kabaliktaran ang aming buhay at ang aming pananampalataya. Kung matigas ang aming puso, ayaw namin umamin
Ayaw naming magsisi. Ayaw naming magpatawad. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, puno ng habag at pagpapala para sa atin. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Oh, Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oh, Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Nazareno, kalugdan po ninyo ito,
kahilingan ko. Mabuhay na mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang sama ko dasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinagtutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay
ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalawalatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations. Bukod po sa pananalapi na ating tinutulong, ang inyo pong dinadalang mga bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda ang ating ibinabahagi. Salamat po. Ang simbahan ng Quiapo ang isa sa mga unang tumutugon kapag may nasusunugan, nasasalanta, at regular, buwan-buwan po tayo tumutulong sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahihirap, sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Habag, hindi lang hain ang ibig ng Diyos. Ang tinitignan niya sa atin, hindi ang tindi ng ating mga kasalanan, kung hindi ang tindi ng ating pagsisisi at hangaring magbagong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, dali ninyo ang habag at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Banal mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro